Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik pagkakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkakabayan, akala mga paninira at totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang susugutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 84 na mga comments. Nandiyan na po si Lerma Sondita. Meron siyang 76 na mga comments. Robel Ferrer Official. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan na po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 44 na mga comments. And Bina Dicuaten. Meron siyang 34 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Maria Hermenegilda Panso, Eliazar Tony Hinovi, Barbara Butler, Katita Dar, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kababayan, natin pong mga suki, mga early birds, yun ang una po sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Free Bronyula, Jordan Moriones, Leonardo Steliero, Trening Lozano. I-greet natin si Maricres Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Emmy Mapalad, Vina Quiliet. Nandiyan rin po si Nonoy Florenhills from Mandawi City of Cebu. Hi to Jaswan Miano. Nandiyan rin po si Eng Gementisa, Zinaida Bautista, Antonio Perez. Hi to Divina Dicuaten, Jovi Montero, Juan Pingi, and hi to Carmen Cadarao Becker from Germany. At syempre nandiyan rin po si Maria Marilyn Embido Bautista. And also, syempre i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga nag-birthday ngayong araw. Nandyan po si, i-greet natin ng happy birthday si Miss Pearly Zabalya from Pablo Guevara ng SETI Urban Development and Housing Office. Happy birthday also kay Merjane Tan. And also, i-greet natin ng happy birthday si Enalim Onaidi. I think palang baliktad yata. Ang kanyang pangalan mga kababayan is Melanie Indiano. Sakto ba? Happy birthday again kay Melanie Indiano. Okay. So anyways mga kababayan ko, siya pala kumusta ang lahat? Mga haters, did you miss me? So kahapon mga kababayan ko, before tayo pupunta doon sa mga main topics natin, kasi nga meron pong sumabog kahapon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, at saka sa TikTok mga kababayan, na kung saan ang ating pong magaling, napakabait po natin po na senadora na si Cynthia Villar mga kababayan. Abay, mukha yatang nanggulo naman po. Doon po, isa po sa simbahan, dyan po sa Las Piñas makabayan, sa Our Lady of Fatima yata yan, if not mistaken. Nanggulo makabayan. Yes, you heard it right. Alam niyo po, dyan po sa loob ng simbahan, parang hindi maganda talaga tingnan eh. Kahit anumang issue po, ang kanyang gustong ibato doon or anumang issue na yon sa girian nila sa kabilang kampo makabayan, kasi nga according po sa balita,
na nilapitan daw ni Cynthia Villar ang kanyang katunggali sa politika makabayan sa pagiging congressman doon po sa kanyang lugar kasi daw ayaw po ni Cynthia Villar na siya po ay kamayan makabayan. Yan lang pong issue, very small po na issue makabayan. Ayaw lang po ni Cynthia Villar na siya po ay kamayan ng kanyang katunggali, siguro allergies sa makabayan. Kaya nangyari, nakagulo doon sa simbahan. So para po maintindihan natin, ito po ang sumabog na balita kahapon tungkol po kay Senator Cynthia Villar. For more details, let's watch this. Trending na naman ngayon sa social media si Senator Cynthia Villar dahil sa eksenang simbahan nito kung saan makikitang sinugod umano nito ang makakatunggali niya sa 2025 congressional election sa Las Piñas City. Sa video, makikitang tumayo si Villar mula sa kanyang upuan sa Our Lady of Fatima Church sa Las Piñas at nilapitan si Councilor Mark Anthony Santos na tatakbo ring representante ng nasabing syudad. Ayon sa mga nakasaksi, tila pinagsabihan umano ni Villar si Santos dahilan para magulat ang kanyang pamangkin na si Vice Mayor April Aguilar na isa ring karibal nila sa politika. Napilitang tumabi si Aguilar mula sa upuan habang umano nagsaganap ang sagutan. Dahil dito umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang insidente kung saan ang iba ay nagtatanong kung akma ba ang ganitong kilo sa loob ng simbahan. Katwiran naman ni Villar, hindi umano niya sinugod si Santos bagkos ay nilapitan lang umano niya ito para sabihin itong wag na siyang kamayan sa publiko. Lalo na't batid umano na nagbabayad ang kabilang kampo para siraan umano ang mga Villar sa publiko. Alam niyo po, dito po sa mundo ng politika, normal talaga po yung magsisiraan. Normal talaga yan, pero kapag ikaw po ay napuno makabayan at saka hindi mo kaya yung mga bashing, mga paninira, well, huwag ka na lang pong sumama o sumali dyan po sa politika makabayan. Hindi ka po fit dyan. Kasi ang pwede na po dyan sa politika makabayan, yung may mataas talaga po na pasensya at saka marunong po sumakay makabayan kasi politika yan eh. Nandyan talaga po yung siraan o anumang ginagawa po sa mundo ng politika. Pero alam niyo ba makabayan, ako talaga po naniniwala dito that money can't buy class makabayan. Agree ba kasi Ivan? Money can't buy class. Totoo talaga yan eh. Bakit? Kasi nga diba ilang beses na po dito, ito pong si Cynthia Villar makabayan, diba nasasangkot po sa ganyan yung kaguluhan. How many times na po? If I'm not mistaken, 4 na ba yun? Diba sakto ba makabayan? 4 na yata yun eh. Yung una sa kanilang kapitbahay. Pangalawa yung security guard. And next po, yung isang secretary rin po doon sa isang gasoline station makabayan. At saka meron pong secretary pa rin po. Always siyang masangkot dito sa mga security makabayan. Siguro, manoy ang kanyang ego dito kasi nga, alam mo natin po yung mga Villar makabayan, talaga pong sila po ay mapera at saka mayaman po ang mga Villar. Alam ho natin yan. Pero dito po sa mga issue na yan, ang pangit talaga eh. Kasi nga unang-una, ito pong si Senator Cynthia Villar, siya po ay isang makabayan na sa government eh. Siya po isang government workers. Siya po ay isang siyempre dapat marunong siyang mapakumbaba kasi nga ang nandyan kasi ang mga leader ho natin po nandyan sa gobyerno natin makabayan, dapat sila po ay isang role model. Kasi nga yung mga tao, mga kababayan natin, siyempre sila po to'y nakikinig sa mga leader ho natin. Si Cynthia Villar, considered as leader ho natin yung makabayan kasi siya po ay senator. She is considered po as leader diyan po sa gobyerno natin. Di ba? So dapat nga mapakita po ng magandang asal itong si Cynthia Villar makabayan. Siya nga pala, may tanong ako. Dito po sa mga kapitbahay ni Senator Cynthia Villar, totoo ba ang mga nakikita namin na ganun po ang kanyang attitude or character? Please comment sa baba at babasahin mamaya ni Sir Ivan, okay? So second makabayan, speaking of Villar, ang kanyang anak na si Camille Villar makabayan na sangkot po sa issue. Ano Sir Ivan? Kasi nga kahapon, not kahapon, this is 2 days ago makabayan, meron kasing nakapag-picture and also not just picture na videohan makabayan. Anong ginawa Sir Ivan? Meron pong 2 taga DPWS saka siyempre kasama rin po yung truck makabayan. Sila po ay nalagay dito, nagkabit po ng mga tarpaulin ni Camille Villar makabayan. Yes, yan po'y kumar talaga at saka sari-sari pong komento dito ng ating mga kababayan, mga Pilipino dyan po sa Pilipinas, all over the world.
sa nakita po doon sa picture na kung saan DPWH, government worker, nagkabit po ng tarpaulin, makabayan. Diba? At saka hindi lang po na time yan, makabayan, nangyari. Year 2022, nangyari po yan. Kasi nga, nakita rin po ng isang netizen na picturean sila, na videohan na DPWH worker rin po, nakabit rin po ng tarpaulin ni Camille Villar, makabayan. Which is, hindi ho yan maganda at yan po ay bawal, makabayan. Bawal na bawal ho yan. Si Camille Villar, nandyan sa gobyerno natin. Ang DPWH po na worker, nandyan po sa gobyerno natin. So parang magiging merong conflict of interest, makabayan. Or, itong ginawa po ni Camille Villar, ito po ay isang nagpapakita dito na abusado siya sa kanyang power, makabayan, di ba? Kasi nga, syempre, yung mga worker ho dyan sa DPWH, mababa po na mga posisyon, makabayan, takot na takot ho yan. Isang sabi lang ho ni Camille Villar o ng mga Villar, syempre sila po ay matatakot kasi sila po ay tauhan, makabayan. Pero ang napakapangit dito, no, kasi ginamit niya yung taka DPWH. Walang problema. Actually, para sa akin, walang problema na yung isang politiko o re-electionist or tatakbo bilang kanyang pagtatabuhan, makabayan, na magkabit po ng mga tarpaulin, political ads nila, basta't hindi lang po yung taga-gobyerno ang magkabit, makabayan. Hindi na po, dapat mag-hire sila ng isang private citizen. Bawal na bawal gagamitin mo yung nandyan po sa gobyerno, makabayan. O diba, pangit talaga eh. Sunod-sunod yung issue, makabayan. Kasi yung una niyan, ang una talaga niyan, yung po kay Camille Villar. And next, ito po kay Senator Cynthia Villar, makabayan. So dapat, no, ito po mga Villar, mag-isip-isip na po. At sa mga boboto, sa mga Villar, mag-isip-isip na po. Okay? So anyways, tuloy tayo, makabayan. Mga DDS, ay kumusta nga pala? Na-miss kayo na Sir Ivan eh. Naalala niyo ba na meron pong kasama ninyo, kalyado ninyo po na isang DDS vlogger na sabi nila na malilintikan daw si PBM pagkakaupo ni Donald Trump, makabayan, bilang presidente. 'Di ba? Sabi nila yan, malilintikan. At saka ito pong si Digong, kasi nga meron siyang isinulat statement, congratulatory message doon po kay Digong, doon po kay Trump, makabayan. Abay, 'di ba? Tuwang-tuwa talaga yung mga DDS. Nagbunyi nga tuwang-tuwa, makabayan, kasi daw malilintikan na itong si PBM. So, yung congratulatory message ni Digong para kay Trump, abay, na basura, makabayan. Binaliwala ni Trump. Sila po ay napahiya. Ngayon, meron pong vlogger. Di ba sabi nila, this coming next year na, makabayan, pagkakaupo daw ni Trump sa kanyang victory party, imbitado daw yung mga Duterte. Di ba sabi nila yan? Nalaman natin yan. Di ba meron akong vlogger dito na pinakita, makabayan, na sabi niya, mga loyalista daw, mga bangag daw, mga tauhan daw ng bangag. Kasi nga, si Digong imbitado daw sa victory party ni Trump. Pero kahapon, makabayan, merong sumabog na balita. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga sinabi po ni PBM, nakausap niya si Trump, makabayan, over the phone, na kung saan, alam niyo ba, talaga pong na-miss ni Trump si PBM. At na-miss rin po ni Trump, ito pong si First Lady or former First Lady Imelda Marcos, makabayan. Kasi nga, di ba, alam mo natin kung sino talaga dito po yung close at saka yung friend ni Trump, makabayan. Ang close po ni Trump, yung pong si former First Lady Imelda Marcos. So, hinanap po ni Trump, makabayan. So, ngayon meron pong plano. Meron pong plano sa mamit po ni PBM o the next year, ito pong si Trump, makabayan, probably naupo na po sa White House itong si Trump. At saka maganda po ang kanilang pag-uusap, makabayan. Maganda ang kanilang pag-uusap. For more details, let's watch this. Was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga at naaalala naman niya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, binabati ka nga. At tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and I expressed to him our continuing desire to strengthen that
that One. relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika, overwhelmingly, binoto nila si Trump. At I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami. At plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Sabi niya siguro baka nasa White House na siya para bago ako makapunta. But anyway, it was a very good call. It was a very friendly call, very productive. And I'm glad that I was able to do it. And I think the President-elect Trump was also happy to hear from the Philippines. Sir, konti lang. Relatedly, sir, meron... I'm sorry? Relatedly po dun sa topic ng immigrants ng mga Filipinos, si President Trump confirmed that there's going to be... No, we wala pong issue didn't talk about that. We didn't talk about it. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Okay, All right? sir. Thank you very much, sir. O ano na mga DDS, pahiyano. Pahiyano. Una-una kayo kasi, 'di ba? Inunahan nyo kasi. 'Di ba? Sabi pa kala magkabayan, may imbitasyon daw yung mga Duterte sa victory party ni Trump. Ano na? Sabi ko sa inyo, wala na pong pakialam itong si Trump dito kay Digong mga DDS. Wala na po. Bakit? Irrelevant na po kay Trump itong si Digong kasi wala po siya sa kapangyarihan. Wala na po kasi ito pong si Digong, ordinaryong citizen na lang po ito si Digong mga DDS. So wala na po siyang kwenta. Kahit meron siyang congratulatory message doon kay Trump, baliwala yon. Hindi yon babasahin po ni Trump mga kababayan. Diba? Kasi nga, ang dapat magkapag-deal dito, dapat sa current president po ng Pilipinas, ito pong si PBBM or kay PBBM. Ang dapat kakusapin dito po ni Trump, ang presidente po ng Pilipinas, which is ito pong si PBBM at hindi po itong si Digong. Lalong-lalo na, hindi po kaibigan ni Trump itong si Digong kasi gunggong kasi. Sinungaling pa. At saka napaka-bastos pa mga kabayan, di ba? So anyways, forward tayo. So, dito po sa balita kahapon mga kabayan, actually kahapon ito nakita pero itong survey na to is sinagawa, if I'm not mistaken, this is last November 14 mga kabayan. Meron pong ginawa na survey last November 14 ang Sunstar Davao online survey mga kabayan para po sa 2024 Davao City Mayoral Race si Nograles versus kay Digong mga kabayan. Nagulantang lahat po ang mga DDS supporter, lalong-lalo na ang nandun po sa Davao City mga kabayan. Bakit sa Ivan? Ano po yung resulta ng survey na isinagawa po ng Sunstar Davao? Alam niyo ba, mataas po ang boto ni Nograles mga kabayan over kay Digong. Kasi nakuha po ni Carlo Nograles 3,300 po na votes at saka kay Digong is only 2,700 mga kabayan. 'Di ba? Nasaan na nga pala mga kabayan yung sinasabi nila na 32 million? Parang hindi ko yata nakita Nasaan na ba yung 32 million? Mukha yatang palaos na si Digong dyan sa Davao City mga kabayan. Mukha yatang umipikto na ating po mga panawagan dito, pagbabalita po ng ating channel ng katotohanan tungkol dito po sa mga ginagawa po ng mga Duterte dyan po sa Davao City at sa during rin po sa pamumuno po ni Digong na siya pa ay presidente, umipikto na makabayan. Unti-unti nang nagising dito ang mga taga Davao City at saka yan po ay good news. Good news na good news so yan. Bakit? Kasi nga para sa akin, dapat talaga po na iba na naman po yung mukha, iba na naman po yung tao ang mamuno dyan sa Davao City bilang mayor. Mga kababayan ko na nandyan po sa Davao City, dapat mag-isip-isip po tayo. Dapat ang inyong iboto, isa pong Nograles. Kung gusto niyo lang po na umunlad ang Davao City. Okay ba? So anyways, before tayo punta doon sa ating ibang topic mga kababayan, well, syempre, good news muna tayo. For more details, let's watch this.
Walang patid ang pag-ibigay ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Ngayong araw, personal na binisita ng Pangulo ang Virac Catanduanes. Nasa 50 milyong pisong halaga ng assistance ang ipinaabot ng Office of the President para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Pepito. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng relief goods sa ating mga kababayan. Bago ito, nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo upang alamin ang lawak ng pinsala na iniwan ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan. Nang nasa evacuation center na hindi pa makauwi, ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan po ninyo. Walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin. Kasunod na dyan, nakita po ninyo, meron dito ang IX payout. Ito naman po, dahil ang mga iba't ibang pamilya ay may pangangailangan na hindi lamang food pack. Meron po kami mga sanitation, meron pa kami mga medical kit. Ngunit, iba't ibang pamilya may pangangailangan na iba-iba. Kaya meron din tayong binibigay na cash assistance. Itong cash assistance para magamit po ninyo na pambili. Kung may maliit kayong bata, pambili ng gatas. Kung meron kayong inaalagaan na may sakit, pang makabili ng gamot. Yun po, para yan po yan. At patuloy din po yan. Para naman patuloy natin tinutulungan ang ating mga kababayan na nangangailangan. Ang susunod talaga, pagkatapos po ng itong itinatawag na relief goods, yan po, ito yung food pack, ito po yung sanitation na pack, yung medical kit, lahat po yan. Bukod pa riyan, ay nakita naman po natin, kagaya ng aking nabanggit, ay ang talagang tinamaan ay ang mga struktura ng mga bahay. Kaya ang reconstruction ngayon ang ating bibigyan ng pansin. Dahil kailangan po nagbibigay po kami, wala pa rito, ngunit susunod na po. Bilang pakikiisa sa milyong-milyong biktima ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo na patuloy na nagdadalamhati matapos mawala ng mga mahal sa buhay, tahanan at pinagkakakitaan, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Hinimok na Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga ahensya ng gobyerno na bawasan ang gasto sa selebrasyon ng Pasko. Ibigay na lamang ani ang matitipid bilang donasyon sa mga tinamaan ng kalamidad. Ang tunay na diwa ng Pasko, pagkakaroon anya ng malasakit, pagbabahagi ng biyaya at paghahatid ng saya sa ating kapwa. Sabi pa ni Bersamin, bilang isang bayan, maaari nating bawasan ang kalungkutan ng mga higit na nangangailangan ngayong Pasko. Hindi na anya kailangan ng kautusan para rito. Tiwala si Bersamin sa kabutihan ng mga kawani ng gobyerno na magkukusang ipatupad ang panawagan ng presidente. Ligtas man sa bagyo ang administrator assistant sa isang ahensya ng gobyerno na si Mary Jean, alam daw niya ang hirap ng pinagdaraanan ng kanyang mga kaanak sa Bicol Region. Mas kawawa po sila. Kailangan first priority po natin sila sa sa pagbibigay ng mga po. Okay lang po sa inyo na wala pong eleksyon. Okay naman po. Mas okay pong wala na. Kahit simple lang po. Paano kung wala ng exchange gift at raffle? Sa hirap ng buhay ngayon, ilaan mo na lang sa araw-araw na pangangailangan, sa hapag mo sa kakainin ng pamilya mo, yun na lang. Kasi ang 500 sa isang exchange gift, ilang kilong bigas na yun. Mahalaga po ay kahit paano, kahit simple lang, basta magkakasama-sama. Tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na mararamdaman ng mga naapektuhan ng bagyo ang diwa ng Pasko. Doble kayod ang pamahalaan sa pamamahagi ng relief goods. Nangako rin na ibabalik ang kanilang mga hanap buhay at iaayos ang mga nasirang tahanan upang maibalik ang normal nilang pamumuhay. Bumaba ang crime rate sa bansa ayon yan sa Philippine National Police ngayong Burr months. Patuloy ang pagbaba ng naitatalang crime rate sa bansa.
Ito'y kahit papapalapit na ang holiday season kung saan sinasabing talamak ang kaliwat kanang krimen. Sabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, bumaba ng 21.42% ang ibinaba ng crime rate na naitala ng PNP ngayong bare months kung ikukumpara noong 2023. Katumbas ito ng 1,631 na kaso. Ang datos ay mula September 1 hanggang November 10 ngayong taon. Kabilang daw sa may malaking pagbaba ay ang robbery na naitala sa 25.64%. Bumaba rin sa 10.14% ang theft cases. So doon sa sinasabi natin na ina-anticipate natin na kapag bare months ay tumataas ang mga insidente natin, this data would tell us na nasusustain natin yung ating mga anti-criminality efforts through implementation po ng enhanced managing police operations natin at syempre sa tulong ng ating mga force multipliers. Sabi pa ni Fajardo na sa oras na dumami na ang mga tao sa ilang places of convergence tulad ng bus terminals, mall at iba pang pasyalan ay agad nilang itataas ang kanilang alerto. Pinag-iingat din ng PNP ang publiko sa parcel scams. Modus daw ng mga ito na manghingi muna ng bayad bago i-deliver ang mga parcel kahit wala naman talagang darating sa iyo na parcel. So ang ating reminders dyan, kung wala ka namang ine-expect na magpapadala sa iyo ng parcel ay wag kang magpaloko, 'di ba? Wag kang magpaloko na magbabayad ka turn out hindi naman pala. So marami pong ganyan ngayon, ma'am, na hindi na lamang yung mga ordinary theft and robbery ang binabantayan natin kasi even sa cyberspace po marami na rin pong magdarambong. So mag-ingat po tayo. Simula December 15 hanggang January 10 ay kanselado na rin ang lahat ng leave ng mga pulis para matiyak na may sapat na PNP personnel na ide-deploy sa holiday season. Okay, so related doon sa portion na balita natin mga kabayan na kung saan 'di ba nanawagan po yung palasyo, nanawagan po yung si PBBM na sa mga government workers, government agencies na sana daw gawing simple yung pag-celebrate nila ng Christmas mga kabayan. 'Di ba? Sabi ho yan ni PBBM. So hinikayat niya yung mga government workers na kung saan kung pwede hindi po gagawing bongga ang kanilang pong pag-celebrate po ng Christmas mga kabayan. Diba? Much better na ang kanilang extra po na pera, ibigay nila po doon tulong sa mga nasalanta po ng bagyo mga kabayan. Ngayon, alam nyo ba, nag-react po dyan mga didis mga kabayan? Gunggong talaga may pagkabubo mga kabayan. Kasi nga, sabi ho dito ni si Liza mga kabayan, sabi ng admin ni Bangag, yung pambili nyo ng hamon at mga salad, ipadala nyo sa account ni Tambulol daw mga kabayan. Ipapadala daw kay sa account ni Tambulol. Well, alam naman natin kung sino po yung sinasabi na Tambulol mga kabayan para tuloy-tuloy ang ayuda, di kulimbat. Naubos at kulang pa raw yung mga ninakaw nila. Wala kayong karapatan na sumaya ngayong Pasko. Malacanang lang ang pwedeng magpa-concert ngayon. Di ba, bobo mga kabayan? Hindi talaga po naintindihan or ayaw nilang intindihin. Kasi nga, gusto nila mga kabayan, lahat ng sasabihin po, mga advices, statement, galing po sa palasyo, galing po kay PBBM, puro mali mga kabayan. At puro po merong kabulusagang mangyayari. Yan kasi po ang gusto nilang maipalaganap na balita doon po sa lahat ng tao o sa mga nauto nila mga kabayan. Diba sa kanyang sinabi, gunggong talaga Unang-una, wala pong sinabi ang Malacanang si PBBM na ipapadala yung mga extra budget nyo doon po kay Speaker Martin Romualdez. Diba walang sinabi mga kabayan? It's up to them kung saan nila ipapadala yon. Kung kanilang bang itulong doon po sa mga nasalanta po ng bagyo mga kabayan. Di ba parang gift na lang ho yan? Kahit naman ako, walang problema mga kabayan. Walang problema. Hindi ko po ikakamatay na hindi po magdiwang ng Pasko na hindi po mga kabayan, yung hindi po magarbo. Hindi po yan ikakamatay. Walang problema ho yan. As long as kasama rin po natin ating mga pamilya, kasama natin po ating anak, asawa, mga relatives, at saka sama-sama tayong nag-celebrate po ng Christmas mga kabayan. Walang problema kahit hindi bongga as long as meron lang pong pagkain. Diba? Okay mga kabayan. Hindi kasi inintindi. At saka ang sinabi doon mga kabayan, ang sabi po doon sa statement po ng palasyo, only ang government worker or mga government agencies. Hindi ho yun pangkalahat na mga kabayan. But it's up to us kung i-adapt ba natin ang sinabi po ni PBBM. Para sa akin, walang problema ho yun. Pero malaking problema ho yung mga kabayan sa mga DDS. Magunggong kasi.
Hindi kasi nakakaintindi mga kababayan. Ganyan talaga no, nakikita natin dito kung gaano po kababa ang IQ ng mga didis mga kababayan. Mga bobo talaga eh. So anyways, for the mga kababayan. So nakita natin doon sa survey na inilabas po ng SWS yata yun. Ang Tanjere nga pala mga kababayan. Ang Tanjere, naglabas sila ng survey ng November 2024 voter preference for 2025 senatorial election mga kababayan. So kung makikita ho natin dyan, meron pong 12 po na mga senatorial candidates. 12 sila mga kababayan. Tsaka kung mapapansin ho natin, di ba wala dyan si Bato? Hindi nakapasok si Bato mga kababayan. Si Bato nahulog, naging powder eh. Nawala rin po dyan si Senator Amy Marcos mga kababayan. Nasaan ba si Senator Amy Marcos? Ang layo siguro. Di ba? Duterte pa more. Di ba, Senator Amy Marcos? Duterte pa more. Di ba? Ikaw kasi ang namangka po sa dalawang ilog. Siguro hindi po namangka sa dalawang ilog, kundi nakikita ho namin dito, mga Marcos supporter, nakikita ho ng mga loyalista na kung saan ka talaga po dito dumapig or sumuporta or tuta. Di ba nakita natin yung mga kababayan na kung saan doon po ang kanyang mukha lagi po sa mga Duterte. Every time po na merong mga issues dito na ibabato po sa mga Duterte, lagi siyang handa na ipagtatanggol mga kababayan. Napansin man natin yan, lalong-lalo na kay Sara Duterte. Handang-handa po niyang ipagtatanggol ito pong si Sara Duterte. So ngayon, wala na siyang suporta galing po sa mga Marcos supporter, wala na siyang suporta galing po sa mga loyalista. Lalong-lalo na sa mga pink clown mga kababayan. Wala na hagbong makabayan sa Bisaya ba na hinahagbong. Pati po si Bato at saka sayang no, nandito po itong si Bongo makabayan. Bakit nandyan itong si Bongo? Sana wala na rin po eh. At saka meron pang isa dyan makabayan, tingnan nyo lang po. Meron pong isa nakasama eh. At saka itong si Bongo makabayan, kung bakit nagiging advantage so yan? Dahil kasi yan sa Malasakit Center. Dahil po yan sa Malasakit Center mga kababayan, wala pong iba kundi ang Malasakit Center, ginamit niya ito para po sa kanyang personal interest, para po ito kasi sa kanyang boto mga kababayan. Alam mo natin yan, nakikita ho natin. Dahil po yan sa Malasakit Center mga kababayan. Pero sana lang po mga kababayan natin, kahit kayo po ay natulungan po ng Malasakit Center, hindi naman kasama dyan sa ito pong si Bongo. Bakit? Government ho yan. Government owned ho ang Malasakit Center. At pera nyo rin po ang ginamit dyan. So wag nyong tanaw parang isang tawag sa Tagalog, parang isang utang pagtanaw po ng utang na loob dito po kay Bongo dahil sa kadahilanan, pera nyo rin po yan ang ibinuo po, itinulong sa inyo galing po sa Malasakit Center. Okay ba? So anyways, for the mga kababayan, ang next po na topic natin, ito na po isang gunggong na DDS kasi sabi niya, bakit hindi hinahanap ng House of Representatives ito daw si Garma makabayan? Bakit daw hindi hinahanap ito pong si Garma ng HOR? At ang hinahanap ay isang Mary Grace Piatos. Unang-una, before tabuta doon sa kay Garma makabayan, kay Piatos muna tayo, kay Piatos. Kasi nga si Piatos, HOR, isipin niya, binanggit nga nila eh, HOR makabayan. Meron pong pag-iimbestiga ang House of Representatives sa issue po ng budget ng OBP plus DepEd makabayan. So normal lang po, hanapin po ng HOR ito pong si Mary Grace Piatos kasi siya po ay isang alien. Alien ba makabayan? Alien ba yun? O baka, makabayan, isang dummy account. O isang dami lang po na pangalan mga kababayan, and also baka siya po yung si Sulyeka, yung chief of staff po ng OBP mga kababayan, or baka yung kanila pong isa pong chief of accountant, or baka back chairman, or baka si Sara Duterte mga kababayan. What do you think? Diba? Kaya nga hinanap kung sino siya kasi gustong malaman po ng taong bayan, not just House of Representatives, hindi lang po yung mga congressman. Kasi nga ang mga congressman, nirepresenta kasi nila yung taong bayan, ang mga kababayan natin. So may karapatan po ang taong bayang malaman, sino ba yang si Mary Grace Piatos? Kung totoo bang siya talaga dito po yung nag-receive po ng disbursement plus yung mga resibo mga kababayan. Yun na po ang malaman nila, di ba? At gusto rin po nating malaman ang totoo.
Kasi nga malaking pera niya mga kabayan, hindi naman yung milyones, umabot nga lahat ng bilyon eh. 'Di ba? Ilang milyon yan mga kabayan, malaking pera ho yan. Hindi ho yan just like that. Hindi po yan ganun no, hindi po yan ganun kaliit. Malaki ho yan, milyon-milyon ho yan. So may karapatan po ang taong bayan na malaman sino si Mary Grace Piatos. Ganun na po yan ka-easy mga DDS. Kung mahirap nyong iintindihin yan, well, it's up to you. It's up to you kung gusto nyo pong i-represent, ipakita, ito pong si Mary Grace Piati na makabayan. Kasi nga 'di ba meron sila ipinalabas ngayon na pangalan. Sabi lang hindi daw yan Mary Grace Piatos, kundi Mary Grace Piati na makabayan. Mali daw yung pagkabasa ni Chua kasi ang pagkabasa daw ni Chua Piatos makabayan. Sabi ng mga DDS, Piati na makabayan. Okay, so pinangalanan nila. Sila po ay nadulas makabayan. Para sa akin, sila po ay nadulas. Mga congressman po na mga kababayan, nandyan po sa HOR. Sila po ay merong sinabi na Mary Grace Piati daw yan. Ang ibig sabihin, sila po ay nadulas. Kung intentional man na yan po ay minali, dapat ang hanapin po na dito, Mary Grace Piati mga kababayan. Sakto ba ang analysis po ni Sir Ivan? Diba? Silang sabi dito eh. Ibig sabihin, sila po ay nadulas mga kababayan. Malamang sa malamang, mataas po na porsyento, mataas po ang posibilidad niyan po ay Mary Grace Piati makabayan. So dapat tingnan po nila, not just Mary Grace Piatos kasi ang Piatos parang imposible talaga eh. Mary Grace Piatos wala talagang makabayan eh. Kasi nga 'di ba, kinontak na ho nila yung PSA. Wala silang nakita po na Piatos makabayan. Malamang sa malamang, yan po ay Mary Grace Piati. Sana yun ang pong pangalan makabayan kasi nadulas yung DDS eh. 'Di ba sinabi kahapon makabayan? Ipinakita ko dito po yung yung screenshot kahapon, Mary Grace Piati. So bakit nga pala bakit daw hindi hinanap yung si Garma makabayan? Lahat ng tao aside from DDS, alam na ho nila kung ano nangyari po kay Garma. O baka nagpabulag-bulagan lang po itong nangalan po na Michael Makabayan, isa pong DDS po na influencers. Nagpabulag-bulagan lang po. Alam ho natin, si Garma nakulong po nandun sa US. Di ba nakulong makabayan? Kasi nga pag-aakala po ni Garma na hindi totoo yung sinabi ng taga-US na kansilado ang kanyang USB sa makabayan. Pero ang sinabi kasi sa balita makabayan, nung time down na lumipad itong si Garma, hindi pa pala kansilado ang kanyang US visa, kundi meron na pong nakaambang na isang batas doon po pagdating po ni Garma makabayan. Naalala ba natin yung tungkol po sa Magnitsky Act makabayan? 'Di ba? Talagang nasa pool ni Sir Ivan kasi nga wala namang iba eh. Malamang sa malamang kasama doon at saka napasok po sa batas na Magnitsky Act. Ito pong si Garma makabayan kasi nga ito po yung issue sa isang crime of humanitarian makabayan. Crime of humanitarian kasi nga involved po dito itong si Garma sa war on drugs or EJK na sa pangunguna po ni Digong makabayan. Diba? Sa crime against humanity ho yun. So according po to sa balita, babasahin na po natin mga kabayan, US after Garma's properties over the Magnitsky Act. So tama tayo mga kabayan, according to DOJ. Sabi ito sa balita, Police Colonel Royina Garma is being held in the US for alleged money laundering and human rights violation. Sabi po yan ni DOJ Justice Secretary Crispin Remulla mga kabayan. So sabi dito, according po kay Remulla, referred to the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act passed in 2016 on sanctions imposed on human rights violations and corruptions anywhere in the world. So pasok na pasok dyan, ito pong si Garma, pasok na pasok dyan, ito pong si Senator Bato de la Rosa, at lalong-lalo na, ito pong si Digong makabayan. Tapos ngayon, sinasabi ng mga DDS na may invitation daw si Digong during po sa victory party ni Trump makabayan. Paano makakapunta si Digong sa US samantalang pasok siya dyan sa Magnitsky Act makabayan? Diba? Sakto ba tayo? Gonggong tayo mga DDS eh. Hindi kasi gumagamit po ng critical thinking makabayan. Ang ginagamit nila, kung ano lang po ang kanilang narinig doon po sa mga vlogger na lagi po lang pinapanood makabayan. Siyempre yung mga vlogger yun, magonggong yun eh. Lagi nilang sinisiraan po ating gobyerno makabayan at lahat ng mga hakbang na mga ginagawa po ng ating gobyerno, puro mali sa kanilang paningin. Puro mali po sa kanilang pag-iisip makabayan kasi wala na pong ginawang tama ang gobyerno natin.
Lalong-lalo na kapag galing po kay PBB Makabayan. Di ba? Correct po I'm wrong. Ganun kasi sila eh. Kasi sila po ay nabulag Makabayan. Binulag sila dahil po sa kulay green. Ano yung kulay green, Sir Ivan? Pera. O, di ba? Sakto ba? Anyways, before tayo patuloy po sa ating next topic Makabayan, i-shoutout natin. Nandyan po si Alicia Lee. Hi to Boboy Elmido Costen sa Dugyo. Nandiyan lang po si Anjang Aison, Weng Salvatierra, Jenky Arellano, hi to Gorgunya Angala. Nandiyan rin po si Mita Zelda, hi to Mens Nolpes. I-shoutout natin si Caroline Campos, Liza Dakotanan Candido. Nandiyan rin po si Saturnina Talukod. Hi to Evelyn Garcia, Nida Ishaka, Elsa Sabuco Geronimo Singgian. Nandiyan rin po si JRN, Ronel Cardones Ervina. Hi to JV Carillo Bastismo, and hi to Elsa Hoffman, and hi to Nelson Carabana. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Galit na galit at binanata ng personal ni Attorney Sal Panelo si Noli Di Castro. Alam niyo si Noli Di Castro ay haligi na ng malayang pamamahayag bilang broadcast journalist dito sa ating bansa ng ilang dekada na. Naging senador, naging vice president at bumalik sa broadcast industry. Napanood ko yung sinasabi ni Panelo pero ayaw ko nang ipakita sa inyo dahil baka maka-copyright ako. Dahil kasi mukhang kanyang sariling account yun. Pinersonal, pinaka-inutil daw na naging vice president si Noli Di Castro. Pati yung pananamit ni Di Castro, pinansin. Parang baduy daw yung pananamit, pati kulay. Pati yung edad, matanda na raw. Ay, anong kinalaman ng mga isyong yun? Talaga naman itong kampo ni Duterte, mahilig mamersonal, parang hindi mga abogado kung magsalita. Alam niyo kung bakit si Panelo gigil na gigil kay Noli Di Castro? Dun sa isyo ng bank account na in-expose ni Senador Trillanes sa Quadcom public hearing na naglalaman ng 2.4 billion sa pamilyang Duterte. At dun sa issue ng waiver. Kasi ang sinabi ni Noli Di Castro bilang mamamahayag, abay, natural lang naman sabihin yun eh. Kahit ako eh. Dahil balita yun eh. Sinabi ni Duterte na siya'y gagawa ng waiver, sulat, pipirmahan para may magkaroon ng waiver doon sa kanyang mga bank account. Pero hindi naman niya tinupad. Pero sinabi yun. Pipirma siya. Ano bang kapalit? Yun pa yung ganun eh. Abay, kinagalit na ni Panelo yun. At yung galit niya, pinersonal na ang dating pangalawang pangulo na si Noli Di Castro. Bakit sila ganun? Yung mga lehitimong issue na ibinabalita ng media kasi lehitimong balita yun. Ako, ang tagal ko na sa broadcast industry. Balita talaga yun. Dahil ang sabi ni Trillanes, mag-issue ka ng waiver kung talagang hindi totoo yan. Para malaman natin kung kaninong account yan. Pero ako, pinanindigan ko, account mo yan dahil kinumpirm na ho yan ng Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Duterte, sige. Ay, hindi naman ginawa. At ngayon, ang sinasabi ni Panelo, meron na daw waiver na inilabas, pinirmahan ni Duterte noong 2016 pa. Ay, ang problema, hindi daw ino-honor ng court. Paano i-honor ng court? Yung pala ay joint account. Siyempre, pag joint account, dapat dalawa rin ang nakapirma dun sa waiver. Isa lang pala nakapirma, natural, hindi i-honor. So, nililihis. Hindi nga natin alam kung waiver yung pinirmahan o yung kaya, parang, ano ba yon? Parang authority lang. Binigay lang yata ng authority si Panelo ni Duterte ng panahon yun. So, malayo. At sabihin natin yung issue ng waiver, lehitimong balita dahil yun ang pinag-uusapan. Bakit kinakailangan personalin? Masakit yun ha. Pinaka-inutil daw na naging vice president si Noli Di Castro. Matanda na raw. At saka parang baduy daw, parang dating pati yung pananamit, mali-mali daw yung kulay. Anong kinalaman nun? Anong kinalaman ng tatlong isyong yan? Matanda, vice president dati, at saka pananamit doon sa issue na nagbalita lang naman yung tao. Ako, hindi ko kilala ng personal si Noli Di Castro, pero haligi yan ang malayang pamamahayag sa Pilipinas. Napakatagal ng broadcaster yan. Kaya nga naging senador at naging vice president.
Ay ikaw, Panelo, ano bang meron sa'yo? Ilang beses ka na tumakbo, hindi ka nga nananalo. At saka bakit naman ganon, pinipersonal mo yung isang mamamahayag na nagbabalita lang? Eh ba't hindi mo masabing mali? Kung mali ang balita, itapos. Hindi yung pipersonalin pa. Yan ay galawan ng pikon. Bakit ka pikon? Bakit kayo napipikon? Ha? Ba't hindi nyo iharap ang mga dokumento na wala kayong kinalaman dyan sa bank account na yan? At kung meron, makipag-ugnayan kayo. Kasi ang nagsasabi naman na mayroong bank account si Trillanes, hindi naman si Noli de Castro, hindi naman ang media. Katulad ko, nagbabalita lang. Kung ano ang mga pinagsasabi nyo, ay bakit yung pipersonalin ang mga media? Di ba? Ang gusto ba nyo, kampihan kayo? Bakit naman kayo namin kakampihan? Ay ang investigasyon ay paghahanap ng kaliwanagan. Kung ano ang malinaw, ano ang nangyari sa hearing, ayun ang balita. Hindi trabaho ng media, kampihan kayo. Ang trabaho ng media, ibalita kung ano nangyari sa hearing. Ano ang sinabi na magkabilang panig. Kaya nga, live nga natin ginagawa eh. Ang gusto nyo, kampihan kayo, na katulad ng mga Duterte supporters, ay ibang issue yan. Ang media, nagtatrabaho lang. Ang media, nagbabalita kung ano ang nakita at narinig na balita. Hindi naman kami gumagawa ng balita eh. Hindi naman gawa-gawa ni Noli de Castro yung sinasabi niyang, bakit hindi pinirmahan yung waiver? Eh, kanyang opinion yun, sinasabi niya, o baka kaya hindi pinirmahan dahil baka totoo. Ano yun? O bakit? Kung ano man yung sinabi, ibinalita ni Mr. De Castro, sapat na ba yan para personalin? Nasasabihin mo, matanda na, hindi maganda ang iba-ibang kulay ng damit, at saka inutil na Vice President. Masyadong mababaw yan. Ha? Kaya baka magaya ka dun sa baka magaya ka dun sa ibang mga kasama mo abogado na dinidisiplina ng Supreme Court. Di ba? Si Harry Roque, may petition yung disbarment. Ang nagpalit sa kanya ng disbarment, yung dating kasamahan nyo. Si Atty. Melvin Matibag, sekretary dito cabinet yan, ni Duterte. Si Glenn Chong, meron din ngayon nakabenbin na disbarment. Doon sa kanya namang mga pinagsasabi laban kay First Lady Araneta Marcos na gusto mo naman sampalin. Kinasuhan na siya ni Atty. Andre Disos before Supreme Court, disbarment. Ay itong ginagawa ni Salpanelo na napipikon sa media, tinitira ang media. Bakit? Ay ikaw dati rin nasa media. Nagbo-broadcast ka rin sa social media at sa media nung araw. Ba't hindi mo naintindihan ang trabaho ng media? Bakit mo kailangan personalin? Nagtatanong lang ako, Sal Panelo. Huwag kayong pikon. Huwag kayong padala ng init ng ulo na wala sa lugar. Huwag kayong maghari-harian dito sa mundong ito. Managot ang dapat managot. No one is above the law. Dapat alam mo yan. Pero yung mamersonal ka ng mamamahayag, like Noli de Castro na haligi ng industriya, hindi namin papayagan yan. Katulad ko dahil ako'y isa ring mamamahayag. Naintindihan ko yung trabaho ni Noli de Castro. Trabaho niya yung magbalita at magbigay ng opinion. Pero yung personalin mo, hindi maganda yan. Kawalan ng respeto, kababawan yan. Kayo, ano inyong masasabi? Dapat bang ginagawa ng isang abogado? Dapat bang ginagawa ng isang katulad ni Panelo ang mamersonal sa media kapag hindi nila nagustuhan ng balita? Gusto niya yata nila, ikampihan sila ng kampihan. Abantay ka muna. Hindi po robot ang mga mamamahayag. Yung ako at iba pang mga mamamahayag may pinag-aralan. Inaaral ang mga nangyayari. Hindi ito basta ibinabalita. At saka hindi namin obligasyong kumampi sa katulad nyo. Dahil marami kayong dapat ipaliwanag. Lalo na ang mga Duterte. Sa pera ng bayan at sa human rights violation. At marami pang iba. Yun lang yun easy lang po ito. Wala namang personalan. Wala namang away ito. Nagpapaliwanag lang. Aking interpretation, aking opinion, itong aking sinasabi. Kuya Mike, ang mga DDS, nakakabit na po sa kanilang pagkatao yung mahilig po mamersonal kapag sila po ay nasukol. Di ba magkakabayan, napansin ba natin yan? Ganyan po yung mga DDS. Kasi kapag sila po ay nasukol makakabayan at saka mahirapan silang rumibat sa mga naratibong pong ibinabato sa kanila, ang lang ginagawa lagi, mamemersonal na.
Di ba? Like for example, dito po sa ating channel, sa Ivan, pinipersonal na makabayan. Kasi hindi lang kaya pong iribat ang mga ebidensya natin dito po na ipinapakita sa inyo na kung saan yung ebidensya na yon galing rin po sa kanilang makabayan. At galing rin po sa mga mainstream media, mga balita po ng mga broadcasters, at saka maraming beses tayong napakita dito po ng mga ebidensya na galing rin po sa mga post po ng mga didis makabayan. Diba? Tapos lagi na sinasabi, fake news daw. At kapag hindi na kayang i-rebat si Ivan, hindi na kaya po na sagutin si Ivan, mamimersonal na. Lagi po natin tinatawag po si Ivan na bayaran, bakla na makabayan, bayot daw si Ivan. Diba? Bayad ba si Ivan or bakla ba makabayan? Hindi naman bakla si Ivan at saka wala po kong problema sa mga bakla. Talagang marami kong mga kaibigan po ng mga bakla makabayan. At saka honestly, ang sarap pong kausap ang mga bakla. Unlike doon sa mga gunggong po ng mga bakla makabayan, like for example, katulad po nila ni Sas, katulad po nila yung mga maraming bakla doon na mga nasa kabilang kampo makabayan na lagi pong naninira yung mga gunggong na yon. Pero yung mga personal ko na makilala po ng mga bakla makabayan at sa yung mga bakla po ng mga viewer na sa Ivan, mga bababait ho yan. Magalang ho yan, marespeto, magaling rin po gumamit ng kanilang pong critical thinking. Ang hindi lang po nirespeto dito na sa Ivan at saka lagi pong pinipitik, kinukurot ng mga bakla yung kabilang kampo na membro po na mga DDS na mga dugyot makabayan. Diba? So hindi po nakaka-offend kapag ikaw po itatawagin mong bakla. Hindi ako ma-offend makabayan. Kasi first and foremost, alam ko po ang aking pagkatao. Ako po ay straight. Kamukha ko nga lang si Vice Ganda. Kamukha ba ni Sir Ivan si Vice Ganda? Sabi yan ng DDS So anyways, share naman natin, nandyan po si Gloria Marquez, hi to Floripigo Mapak, Lorna Martinez, Bayani P. Tobias, nandyan rin po si Feby Agustin, Munez Borromeo, kasama rin po natin si Rose Guevara, Susan Unarce, Rolando Ulay Diaz Agpawa, Romeo Espen, nandyan rin po si Joyful Pinay, Gilan Nev, hi to Regina Sandaga, Oscar Chongko, nandiyan rin po si Evangeline Ray Rolye. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog ni Attorney Claire. For more details, let's watch this. Sabi niya, nagtataka ako bakit ang Malacanang ginagawa. Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-aatake kay Presidente. Pero alam ko, si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. Ano to? Talaga nakalimutan niya na? Didemanda daw si Trillanes ng libel, Miss Montreal. Okay. Pero syempre sabi nga natin, kapag ka kasi libel, syempre, pag public officer ka, at that time, di ba, tinutulog siya ka, sabi niya, private, government. But still, ang issue niyan is panahon na ikaw ay public servant. So, yung malis, nawawala doon. Especially, kung ang sinisiwalat mo is for public interest. Okay, so, pilot niya. Nung pa naman niya ito sinabi, way back 2016, sinabi niya, papailan niya na si Senator Trillanes ng libel din. Pero wala yata siyang final. Well, ito mga kakrediban, tingnan natin okay, sabi niya, nagtataka ako bakit ang Malacanang ginagawa. Siguro ginagawa sa kanya yung ganito, para siyang pinipin down, ginigipit, sinisira. Siguro yun yung sabi niya, di ba? Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Tingin ko nga, tuloy kaya ka na pagkakamalang nag-hallucinate itong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Tandaan natin dating Chief Justice siya ng Supreme Court Chief Justice. Sabihan ba naman ang dating Pangulong Duterte na nag-hallucinate? Ibig sabihin, wala ka na sa sarili mong pag-iisip? Hallucination, ibig ba sabihin, hay na naman sa fentanyl si Dutz? H1D din squid. Hidden squid. Naman hidden squid, lagi ko pag binabasa ko yung pangalan mo, nahihirapan ako. Hidden squid. Okay. So, fentanyl. Di naman niya dinidinay na nag-fentanyl siya, di ba, Tatay Gis? Sobrang piko si Duterte kay Trillanes. Yes. Di nga makatulog Di ba tumawag kay Attorney Panelo, nagsusumbong
na gusto niya sampahan ng libel. Diba? Tababito, malaking sponsored. So, alam na niya yan. Kasi, gawain niya dati. Pero ito nga mga clear, diba? Wala naman kaming kasalanan sa kanila. Teka lang. Yun nga sabi ko, naghahalusinate nga ba si dating Pangulong Duterte? Kasi mukhang nakalimutan niya na yung kung makailang beses niyang sabihin, ngagba. Makailang beses niyang sabihin na meron kayong presidenting adiktus. Diba? Minura pa niya. Kaya militar, ganyan. Di niyo ba alam, ang presidente niyo, adik. Walang kasalanan. Kaya nga nagtampo si si First Lady. Na-bad shot tuloy si itong anak mo, si VP Sara. Kasi habang binabanggit mo yan, nakunan kasi siya nang umingiti pa. Wrong timing siguro. Baka yung pagngiti ni VP Sara, hindi naman patungkol sa sinasabi mong ngagba ang Pangulo. Di ba? Okay. So, Roy G. Bibb, hindi ba presidente si BBM? Issue na ni Trillanes yan. Yes, yan nga totoo yan, Roy G. Bibb. Sabi ko, alam mo, proud ako sa mga kaklear. Alam niyo, you're so updated. Ba? Ayos talaga. Di ba? Hindi naman ako nag-a-atake kay presidente. Nakalimutan niya na talaga to, mga kaklear. Nakalimutan niya na lahat ang mga binanggit niya. Tandaan nyo, doon sa Congress, meron din siyang binanggit ulit doon, referring to PBBM. May binanggit siya tungkol sa bangag. May mga leaders na bangag, alam nyo na yan. Sabi niya ganun. Jack and Jill Contis, di daw inaatake ang PBBM pero may pahaging na bagag. Kasasabi ko lang, pareho para tayo napansin. May pahaging siya tungkol sa pagiging ngagba. Di man niya binanggit ang pangalan, pero nandun pa rin yung pagkasarcastic niya. Tapos hindi aatake. Pero alam ko si Trillanes trabaho kay President Marcos. Hindi nag-aatake sa presidente. Sino ba? Nagsabi na meron tayong presidente na bangag. Diba? Yun. So, paano mo sasabihin hindi mo inaatake? So, it's either nag-halusinate na nga siya. Kasi mukhang nakakalimutan niya na yung mga nangyari before. Baka iniisip niya, in his dreams lang yun. Kaya ngayon, nagsasalita siya na hindi naman niya inatake. Si Omnioji, pinopolitika script ulit. Para bang, wala namang kaming alam Bakit kinyo kami ginaganito? Wala namang kaming ginagawa sa inyo. Wala namang ako ginagawa kay PBBM. Bakit na ako ginigipit? So, ibig sabihin, Lord Glenn, ang taong bayan sila may kasalanan. So, ibig sabihin nito, kung bakit ganito yung words, sige, basahin natin ba't ganito yung words niya. Ibig sabihin, yung pagdiin sa kanya, sige, maliban sa Quadcom, pati yung pagdating ni Trillanes, diba? Pagdating ni Senator Trillanes, nagsabi ulit tungkol dito, tungkol sa mga secret bank deposits niya. Mukhang apektado siya. Diba, Master Chief? Hindi ba si Bongbong President hinahabol na ni Sir Trillanes si Duterte? Trillanes is just lucky there's a common enemy now. Diba? Diba? Pero alam ko si Trillanes nagtatrabaho kay President Marcos. Ito naman mga kakri, sabi nga ni Roy G. Bibb, way back pa, PB. Diba gusto lang kasi ng tropang Duterte ma-divert ang issue at humihingi na naman ng awa sa tao. Ito, dating, kawawa siya. Diba? Para bang, bakit niyo ako tinatrabaho? Wala naman akong kasalanan sa inyo. Miss Montreal, bintang mode. Bintang mode na ngayon si Digong. Kasi ang cornered na siya sa mga kalokohan niya. At tandaan natin, may pangako ka, Pangulong Duterte. Under oath, nangako ka na may pirma ka, gagawa ka ng bank waiver. Ayan, ayaw umako sa kasalanan nila, wala na talaga ng tama sa pag-iisip yan, sabi ni Omnioji. Nakalimutan niya na yung mga ginawa niya. Diba? Nakalimutan niya na. Okay? So, Lana Mayugba.
Takot lang yan magdemanda kasi alam niya lalabas at lalabas ang katotohanan, nanakot lang yan. Yes, oo. So yun mga kaklir, diba? Imagine mo, bakit siya nasabihan na naghahalusinate? From, diba? Patulan sa ganyan. Ano siya patulan? Hallucination. Duterte, Okay, diba? during a full Hindi daw gagalaw si Trillanes kasi wala naman daw pera si Trillanes. Teka lang, bago pa nagkaroon ng election, issue na to sa inyo. Hindi mo lang kasi ginawa. So, paano mo masasabi? Diba, paano mo masasabing sponsored, malaki niyang sponsored ito? Ito, Okay. Kasi way back, 2016 pa to, mga ka-clear, na inuungot na. Ito si Senator Trillanes. Diba? Itong sinasabing secret bank deposits na hindi nga nakasalin. Pinakita ko naman sa inyo kahapon ka-clear, diba? Yung video na umamin siya na may less than 200 million siya. Diba? Pinakita ko to. Sana hindi ko alam kung yung iba dito mga ka-clear natin nakapanood ng episode natin kahapon. Pinakita na natin yung pag-amin at that time, Mayor Rodrigo Duterte na meron siyang BPI account at yung mga deposits daw doon ay totoo, katulad sa sabi ni Senator Trillanes, pero ang pera niya ay hindi naman naabot ng bilyong kundi little less than 200 million pesos. O di meron. Tapos ang tinanong, nasa SALN pa to? Wala sa SALN kasi ginastos ko na. Diba? Actually, dapat doon pa lang talaga red flag na yan sa atin nun eh. So, yun lang. Diba? Yun lang yung sa atin ngayon. Bakit ka tinawag tuloy? Di ka tuloy magalang na. Kasi pa iba-iba. Ito mga clear How can you give respect to someone? Diba? Like former President Duterte. If he acts like that. Diba? Babato ng mic. Mag-aamba ng suntok sa babae. Diba? Napansin niyo ba nung una mga ka-clear na nung hindi tumitigil si dating Paul Duterte na magsalita habang tatanong si Congressman Dan, napikon yung muka ni Congressman Dan sa kanya. Kita niyo ba yon? Kasi hindi siya tumitigil hanggang siya ay punahin ni Congressman Paduano. Diba? Yun. So, sabi nga natin, ito na naman, iti-take up natin. So, ano kaya? Explain natin, no? Bakit nasabi na nag-hallucinate siya? Kasi, paiba-iba siya na sinasabi. Ayaw na siyang patulan ng Malacanang. Ayaw na siyang patulan, executive secretary. Sabi, di ba, tinayan pala patulan. So, ibig sabihin, mga kakaliti mo, pag sinabi ng isang taong hindi ka na dapat patulan, di ba parang ang baba na ng tingin sa'yo? Dahil hindi ka nakapanipaniwala. Sa mga sinasabi mo, lumalabas na hindi ka nakapanipaniwala. So, for somebody like dating Chief Justice Lucas Bersamin, sabihan ang former president na nag-hallucinate lang. It's just a hallucination. Ang dating para bang wala ka lang sa tamang pag-iisip. Yun yung pinaka-Tagalog nun, di ba? Hallucinate, wala ka sa tamang pag-iisip, kung ano na naiisip mo. Wala ka na sa huwisyo. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Kaya ka nag-hallucinate ng mga kwento-kwento. Ngayon, ang kwento naman niya, mga ka-clear, di ba? Nakita nyo? Wala siyang atraso kay PBBM. Wala siyang atraso sa Malacanang. Pero bakit siya ginaganon? Bakit siya ginagawa ng ganito? Diba? Nakakataka yun. Nakakatakang nakalimutan agad ni dating Pangulong Duterte yung mga ginawa niya. Di pa nga nakakalipas ang isang taon na January yung unang-unang maisog rally, di ba? And the way he insults women, parang walang nanay, parang walang anak, parang walang asawa. Sa daming fact pa ba ito aambaan mo? Ambaan talaga, ambahan siya. Diba? So yun, diba?
Hindi ko na masabi ang tamang words kasi sinabi na ni Executive Secretary. Paano niya to madidebunk? 'Di ba? Nung sinabi na siya ay nag-hallucinate lang. Okay, sabi niyo nga, 'di ba? Fentanyl ang lakas ng tama nun. Never niya naman dininay na nagfe-fentanyl siya up to now. Imagine mo, sabi ni Didmu, 2 billion as mayor pa? How much more noong presidente siya? Yun na nga eh. Diba? Yun na. Hindi natin masabi. O paano pa yung mga ibang lahat ng confidential funds? Ang malaki sa kanila, confidential funds. Power up Duterte, pirma ka ng waiver, nakapakasinungaling mo. Yun lang naman mga clear. Napakasimple na pumirma. Okay? Bakit ngayon ang dami ng drama? Iniiba na yung kwento. Tama kayo, iniiba na yung kwento. Ang usapan dito, pipirma ka. Okay, so kasama rin po natin si Susan Reyes. Nandiyan rin po si Elizabeth Havilyunar from Hong Kong. Nandiyan rin po si Sports Shinobi from South Korea. Amelia Gutierrez from Laguna, Maximo Magdalena from London. Hi to Josephine Gallego, Pink Lover, Evelyn Garcia. I-shoutout natin si Jemson, si Jimboy, si Jeriel, and Regine Abadawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Randerbor of Tansa, Cavite. Nandiyan rin po si Jessup Tor from Calamba, Laguna. And hi to Angelita Holsinger. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin, nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some